Ay, good afternoon sa'yo, Idol Neil. Sa tanong mo kung anong mga pagkain, ano dapat iwasan na mga na pagkain para hindi lumalaki ang tiyan. Sa madaling sabi, Lods, wala naman talagang dapat na iwasan na pagkain. Ang iwasan lang yung sobrang dami ng pagkain o dami ng mga kinakain. Kaya ganito kasi yung Lods, kaya nauso yung mga pagkain na sa mga bodybuilders na ano, yung low carbs na mga pagkain kasi ang ano kasi doon, ang purpose doon para makakain ka ng marami pero hindi ka rin naka sa calorie surplus or hindi ka lumagpas doon sa kailangan mong energy sa araw na yon para hindi ka mag-stock ng extrang calories para hindi siya magiging fats. Yun eh. Pero yun na nga, para masatisfied yung ano natin, yung ano ba? Tiyan, utak. Kailangan natin kumain doon sa mga pagkain ng mga low calories kasi makakain ka na mas marami ng kaunti. Ganito lang yung sample natin, Lods. Hindi to pinaka-accurate pero mas malapit-lapit to sa parang magkaroon lang ng kaunting diferensya ba. Sabihin natin, ang isang slice ng cake nasa 500 calories. Tapos kumain ka ng isang kamote na yung regular size na kamote, sabihin natin na sa mga 100 calories. Tignan mo na yung comparison. Pagkatapos mong kumain ng kamote, inumin mo ng tubig, ramdam mo na yung busog. Hindi naman yung totaling busog na busog, pero naramdaman mo ng may laman yung tiyan mo. Pag kumain ka ng isang slice na cake, pagkatapos mong kumain, pakiramdam mo, gutom ka pa din. Kaya, tapos, yung ano, minsan, masarap pa, di ba, nasa utak natin na masarap uminom ng Coke. Parang nagbanggit ako ng ano doon, parang bawal ata yun. Soft drinks na lang. Kaya, ganun. Yun yung mga, ano, yung mga matataas ng calories. Yun yung parang, ano, yun yung comparison ko, ha. Kaya madaling sabi talaga, wala talagang dapat iwasan na pagkain, basta nasa tamang dami lang. Nasa tamang ano lang yung kailangan ng katawan mo, yun lang yung sustentuan mo. Pagka sobra-sobra, yun yung magiging patch. Thank you sa comment, Idol.